Okay. Meron na tayong sagot dito sa topic na ito. Itong Puwilik na ito. Ito yung video ko nung nakaraan. So, watch for it. Ito na yung sagot dito sa problema ito. Ayan o. Ayan. Mayroong guhit. So, malalim yan. So nagano siya, kumbaga lumulusot yung fuel dyan from main line. Okay, kaya nagkakaroon siya ng leak. Okay, yan yun, mahabang ano namin, hanapan namin yan kung saan galing yan. Marami kami binaklas bago yan. Okay, so yan, dapat dinadahan-dahan yan pag kayo nagbabaklas. Okay, yan o. Yan lang yung problema, pero fuel leak na ang labas niyan. At sinukat namin yan. Okay, susukatin mo yan. Okay, mga 11 mm. Okay, standard yan according to the book. Ayan. Ito, binaklas ko para ipakita ko sa inyo ano yung tsura nito pag nakabaklas. Yan, ganyan siya. Salpak nyo lang yan doon, tutulak nyo lang yan. Tapos ang thread yan baliktad. Normal is diba, pag higpit is right clockwise, diba, baliktad to. So ang paghigpit nito is counterclockwise. Ito naman yung sa kabila. So sa kabilang dulo nito, ito yan. So ito yung halos kaparehas niya. Okay, yan, dito yan. Yan. Okay. Ayan, may o-ring din yan sa kabila, ha. Ayan yung boundaries niya. So hanggang dyan lang siya, yung bakal na yan. So yung o-ring yan ang magsisil. So dito lang sa pipes na ito, ang o-ring na kailangan is tatlong o-ring lang. Isa dito, isa sa kabila, then isa sa labas. Basta tatlong klaseng o-ring lang. Yun yung dalawang o-ring, halos identical sila. Magkaiba lang ang number pero identical sila. Yan. Ayan, identical sila niyan. Okay, yan. Boundaries din yan. Kapag nakaranas kayo na matigas paikutin yan, higpitan, yung nabilugan na yan, dyan mayroong dumi dyan, yung mga natuyong bunker. Ganon din dito sa kabila, yan, madumi yan, may mga tubigas na bunker dyan. Ito naman, mayroong o-ring yan, may o-ring sa loob yan. Okay, tutulak nyo lang yan, and then ayan, pagtutulak nyo na yan, then ang sunod nyo yung
i-thread nyo na yung nasa tawag to, sa loob niya. Ayun o, may o-ring din siya, kaparehas tong kabilang dulo. Salpak nyo lang din, ganyan, tutulak nyo lang din yan, papasok doon. Hindi ko na napakita kung paano ko itulak, wala kasi mag-isa. Then after nyo itulak, yan, pasok nyo rin yan, then i-thread nyo, ganun din. Left hand thread din siya, baliktad. 22 ang ginamit yan. Ayan na siya, sa loob na siya. So, and then higpitan nyo, 22 yan. Ganun lang. Then sukatin nyo na yung cone, katulad ng kanina sinabi ko na 11 mm. So, yung kinakabit ko ngayon, nasa loob ang cone yan. So, sukatin nyo pa rin ng 11 mm ng caliper. Okay, so hopefully mayroon na naman kayong natutunan. Thank you.